Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Grabe raw ito. Mismong Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na ang naglabas ng dismaya sa Marcos administration. Sabi nila, hindi raw maganda kung paano hinawakan ang General Appropriations Act o GAA. Ang tanong, sino ba dapat managot dito? At ano ang epekto nito sa negosyo at sa ordinaryong Pilipino? Para klaro lang, ang General Appropriations Act o GAA, yan ang batas na nagdedetalye kung paano gagastusin ng gobyerno ang pera ng bayan. Trilyones ang nakasalalay dito. Ayon sa PCCI, kulang daw sa consultation at transparency ang proseso ng pagbuo at pagpasa ng budget. Hindi raw sapat ang naging pakikinig sa mga sektor tulad ng business community. Ngayon, mahalagang tandaan, bahagi ng prosesong ito ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Hindi man binanggit ng PCCI ang pangalan ni Speaker Romualdez, natural na may uugnay ang issue sa liderato ng Kamara dahil sila ang unang bumubuo at nagde-deliberate ng budget bago ito umakyat sa Senado at mapirmahan ng Pangulo. Tila pagpapasaring na nga lang din tuloy ng PCCI President mismo. Alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption, said PCCI President Yunina Manquillo. Ang dami nilang pinapasok na even kami, nakikita namin. What can we do? We voted for this. These people in the government, she said. We're not even involved in the preparation of the budget, not even the business sector. We're not even part of the preparation of the budget. This is being done by these legislators. No consultation, no nothing. It is them, the Congress, the senators, and our presidents doing that. Kaya kung may reklamo ang business sector, hindi lang ito issue ng Malacanang, kundi kasama rin na tinitingnan ang performance ng mga leader ng Kongreso. Sa totoo lang, may punto ang PCCI. Kasi kung kulang ang consultation, baka hindi nasasama sa budget ang tunay na kailangan ng iba't ibang sektor, lalo na ng negosyo. At kung kulang sa transparency, nagdudulot ito ng hinala. Baka may mga proyekto na hindi malinaw o masyadong malalaking alokasyon na hindi napapaliwanag. Pero para fair, kailangan din nating marinig ang side ng Kongreso at ng gobyerno. May paliwanag ba sila kung bakit ganito raw ang proseso? May time constraints ba? O may mga prioridad na kailangan talagang ipilit? Isa pang importante, malaki ang epekto ng issue na ito sa business confidence. Kapag nawawalan ng tiwala ang business sector, nagdadalawang isip pumasok ang investments. Ang ending, ekonomiya at mga trabaho ang apektado. Sa dulo, tama lang na bantayan natin ito. Pera ng bayan ang pinag-uusapan at kung totoo ngang kulang sa transparency, dapat aksyonan agad. Hindi lang ng Malacanang, kundi pati ng Kongreso, lalo na ng liderato ni Speaker Romualdez na nangunguna sa budget process. Kayo mga katinig ko, anong tingin ninyo? May pananagutan ba si Speaker Romualdez at ang Kongreso dito? O baka naman pinalalaki lang ng business groups ang issue? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila,
As of April 2025, 90% of the national budget were already withdrawn and used. Kaya aligaga na si BBM makahanap ng mga countries na pwede mautangan. In his visit to Japan, did not extend loan. I blame military, police, senators, SC. Bakit hinayaan mangyari? Dapat nasa gitna ang military and SC sa taong bayan and administration. 3 years pinabayaan lang ng administration gawin ang gusto nilang gawin. Kahit labag sa batas, lubog na sa utang ang Pinas dahil sa unlimited corruption sa government. Ngayon lang sila namulat sa katotohanan, 81% ubos na budget Mga katinig ko, kung may isang aral tayong makukuha sa isyung ito, ito ay ang halaga ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Malaki ang epekto ng budget sa ating ekonomiya, trabaho at presyo ng mga bilihin. Kaya importante na may sapat na consultation at malinaw na proseso. Para naman sa mga opisyal natin, mainam sigurong maglatag ng mas transparent na mga forum o public updates tungkol sa status ng budget para mabawasan ang agam-agam at speculation. At para sa business community at ordinaryong Pilipino, mahalaga ring patuloy tayong maging mapanuri at magtanong kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, mas napapangalagaan ang pera ng bayan at nagkakaroon ng tiwala sa pamahalaan. Sana sa mga susunod na budget deliberations, mas maayos na ang pakikipag-ugnayan para iwas issue at iwas duda. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!